Hindi siya, kundi si dating Budget Secretary Florencio Butch Abad daw ang utak ng pork barrel scam. Ito raw ang lalamanin ng reklamong ihahain ni Janet Lim Napoles sa DOJ o sa Department of Justice. Bukod kay Abad, sangkot din di mano sa scam sina Senators Franklin Drilon, Antonio Trillanes IV at Laila De Lima. Wala pang tugon sina Abad at De Lima, pero sina Drilon at Trillanes tinawag na political harassment ang pagdawit sa kanila sa issue. May report si Lia Manialac del Castillo. Sa susunod na linggo, maghahain na raw ng reklamo sa Department of Justice si Janet Lim Napoles, ang sinasabing mastermind ng pork barrel scam, laban sa mga taong sa pagkakaalam daw niya ay dapat ding managot sa pork barrel scam. Si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang nagbigay ng ilang detalye. Kasama raw sa idadawit ni Napoles si dating Justice Secretary Laila De Lima ang nanguna sa paghain noon ng kaso kay Napoles. Doon naman kay Senator De Lima, perhaps doon yun sa conspiracy or yung negligence tungkol dito. Why PDAF was consummated or committed. I was told that Janet would like to make a statement only out of her personal knowledge. So, si Janet ang mismong magsasabi kung ano ang involvement ng bawat isa. Malamang kasama rin daw sina Senador Franklin Drilon at Senador Antonio Trillanes IV at si dating Budget Secretary Florencio Abad. Nababanggit nila na siya yung si Abad yung nagturo sa... Hindi ko alam kasi hindi ko pa as I told you, hindi ko nakakausap si Janet. Kwento ni Attorney David, more or less, alam naman ni Attorney David yun eh. Yes, sir. Sir, kasi you use the term mastermind. So, ibig sabihin, sir, parang merong ganong, may ganong direction yung nila. Yes, kasi kasi sinasabi sa akin ni Attorney David, paano mangyari yan, Secretary, na si Janet ang magiging pinaka-guilty niyan. Samantalang parang high school graduate lamang si Janet. How would he know? Patuloy na kinukunan ng GMA News na pahayag si Abad at si De Lima. Sa isang pahayag, sinabi ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na black propaganda at political harassment ang pagdawit sa kanilang mga nasa oposisyon para patahimikin sila. Itinanggi rin niyang may kinalaman siya sa pork barrel scam. Handa raw niyang harapin ito sa korte. Ayon naman kay Trillanes, ginagamit ni Aguirre ang posisyon niya para iharas ang oposisyon. Nag-iimbento raw si Aguirre ng testimonya. Una, ng mga bilibid drug lords, si Kerwin Espinosa at ngayon naman si Napoles. Wala rin daw siyang kinalaman sa PDAF. Pero paglilinaw ni Aguirre, wala raw siyang alam sa iba pang detalye. Nakwento lang daw sa kanya ito ng abogado ni Napoles at ni dating Negros Oriental Congressman Jing Paras. Ang trabaho lang daw kasi ng DOJ ay tanggapin at imbestigahan ang reklamong iyahain ni Napoles. Kasama raw sa reklamo ang pagtanggap ng isang opisyal sa 10 milyong pisong reward na inialok ng gobyerno noon sa pagkakaaresto kay Napoles. May nagsabi sa kanila na the reward was claimed by one of the high officials sa Malacanang. Nakamataas doon sa Malacanang. Masata sa Secretary? The Secretary, the first among equals. Matatandaang sa palasyo unang sumuko si Napoles noon bago ito dinala sa Camp Crame. Ipinresenta pa siya mismo kay nooy Pangulong Noynoy Aquino. Mula palasyo, inihatid si Napoles sa Camp Crame. Ayon kay Ombudsman Conchita Carpio Morales, malaya si Napoles na maghain ng reklamo laban sa sinuman. Pero well, probably she forged an agreement with them that she's going to come up with an affidavit, notarized statement. Well, nothing can prevent the DOJ from talking to the principal suspect because they believe that she has a bombshell. It's a fallacy to claim that she is going to be a state witness. It's going to be the ombudsman, the office of the ombudsman, who will determine whether she'll be a state witness against high-profile government officials. Lia Manialac del Castillo, GMA News.